Ang APEC meetings ni Pangulong Bongbong Marcos aarangkada ngayong araw sa dyan sa Korea. RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Sister El, lakay maghapong magiging abala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa sunod-sunod na meeting sa ginaganap na 32nd APEC Summit sa South Korea. Ngayong umaga ay magkakaroon muna ng tinatawag na receiving of heads of delegation o formal na pagtanggap sa kanila ng chairman na si South Korea President Lee Jae-myung. Kasabay na nito ang photo opportunity. Pagkatapos ay mag-uumpisa na ang session 1 ng APEC Economic Leaders Meeting. Sa tanghali, mayroon silang working lunch para sa APEC Economic Leaders Dialogue kasama ang APEC Business Advisory Council. Sa hapon naman, magsasalita si Pangulong Marcos sa APEC CEO Summit. Kasunod nito ang bilateral meeting ng Pilipinas at South Korea. At mamayang gabi, dadalo ang Pangulo sa gala dinner kasama ang iba pang mga leader. Lakay? Yan, so kailan may one-on-one meeting ba sa kay President Xi Jinping? Wala sa schedule lakay. Yung binanggit pa lang na kabilateral niya ay ang South Korea. Akala ko'y kakausapin si President Xi Jinping para imbitahan sa APEC Summit next year dahil tayo ang host country. 2026. Oo, lakay. May binanggit ni Presidente nung sa Malaysia na iimbitahan niya si Chinese President Xi Jinping para sa ASEAN 2026 pero hindi niya pa binanggit kung saan pagkakataon basta gagawa siya ng paraan na maimbitahan ang presidente ng China. Ayan, nakausap na ba dyan ang Filipino community dyan sa may Busan? Oo, lakay, kagabi. Yan ang kagabi, ni presidente. Oo. Balita ko, marami daw silang pasalubong na kimchi. At saka Pok Tanju, Mr. Secretary Tugade, ha? Pok Tanju. Ayan. Soju. Ayan. Soju. Mainit ang pagtanggap lakay ng Filipino community kay Pangulong Marcos at sa kanyang delegasyon. At ang good news naman ng presidente, magkakaroon na ng konsulado sa Busan. Kasi ang ating Philippine Embassy sa Korea ay nasa Seoul, lakay. So, yung ibang Pilipino, kung kailangan nilang pumunta doon, halimbawa yung nasa Busan at mga karatig pa na lugar, pupunta pa ng Seoul pag may kailangan sila sa embahada. So, next year, magkakaroon na ng konsulado sa Busan. Ang Presidente Marcos ba, sumakay ba ng Busan train na nahabol-habol ng mga zombie? Train to Busan. Hindi pala kayo, pero binanggit niya yan doon sa kanyang pagsasalita. Talaga? Oo, sabi niya, ang balita ko, marami sa inyo galing pa sa malalayong lugar. Sumakay ba kayo ng train to Busan? Updated din, ha? Oo, lakay. Naisingit. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Leta. Good morning. Balik sa inyo, lakay at Sister El.